Habang nasa isang bubong at pinagmamasdan ang tirahan ng prinsipe, ay sinabi ni Leon, "Nakakasigurado ako na papalabas na ngayon ng Kapitolyo ang prinsipe, dahil nitong mga huling araw ay nagpabalik-balik ako sa kanyang tirahan para kunin ang ilan sa kanyang mahahalagang gamit. Kaya sa palagay ko, ay hindi na niya iniisip na nandoon ako para bantayan ang kanyang kilos. At gaya nga ng kanyang inaasahan, ay nakita na niyang sumakay sa kanyang kabayo ang prinsipe, kaya naisip niya na oras na para tapusin ang palabas na ito. Sa kabilang banda, ang prinsipe ay naisip, hindi ko inaasahan na ang leader ng mga rebelde ay mukhang pera. Kaya kapag natapos ko na ang misyon kong ito, ay ipapakita ko talaga sa kanya kung gaano ako kayaman." Samantala, nang makita naman ng kanyang tauhan ang ekspresyon niyang ito, ay naisip nito, "Gaya ng aming inaasahan sa Chosen One, ay napakakumpiyansa ng ekspresyon ng aming prinsipe." Makalipas naman ang ilang sandali ng paglalakbay, ay nakarating na ang grupo sa isang bahagi ng kagubatan. Dito ay sumigaw ang prinsipe, "Ako, ang ikatlong prinsipe, ay dumating na. Kaya tigilan niyo na ang inyong pagtatago, dahil gusto ko nang mawala agad ang bastardong empress na iyon at ang kanyang asawa." Pagkasabi naman niya nito, ay lumitaw mula sa kagubatan ang isang lalaki. Dahil dito, ay agad siyang tinanong ng prinsipe, "Nag-iisa ka lang ba? Dinala mo ba ang bagay na ating pinag-usapan?" Ngunit bago pa makasagot ang lalaki, ay nagsalita ang isang tao mula sa likuran at tinanong, "Nandito ba ang aking bayaw?" Agad namang tumugon ang prinsipe at sinabi, "Nandito ako, royal brother-in-law." Ngunit matapos gawin ito, ay napagtanto niya na ang taong iyon nga ay si Leon, kaya gulat na tinanong nila kung ano ang ginagawa niya dito. Ngumiti naman sa kanya si Leon at sinabi, "Siyempre nandito ako para ayusin ang mga kaguluhan na iyong ginagawa." Ngunit wala nang balak mabyuli pa ang prinsipe, kaya agad nitong inutusan ang kanyang mga tauhan, "Huwag kayong matakot sa kanyang presensya, at hulihin niyo na siya ngayon." Kasabay nito, ay sinabi pa ng isa sa mga tauhan sa kanyang kasamahan, "Huwag kang matakot." Ang ikatlong prinsipe ay nagtataglay ng matinding swerte, kaya magagawa niyang baliktarin ang kamalasang ito patungo sa isang blessing. Ngunit kasasabi pa lamang niya nito, ay nagbanta si Leon sa kanila, "Kung magmamakaawa kayo ngayon sa akin, ay baka hindi ko pa kayo tapusin." Sa pagkarinig naman nito, ay agad na lumuhad ang dalawa, sinasabing sumusuko na sila dahil napadaan lamang sila sa lugar na ito. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo ang dalawang ito, habang ang prinsipe naman ay sinabihan sila na, "Mga duwag at mga walang kwentang basura." Ngunit sa kabila nito, ay hindi pa rin nagpanik ang prinsipe at sinabi sa taong kausap nila, "Maswerte pa rin ako, dahil nandito pa rin ang iyong dating kasamahan at nakaisip na kami ng plano para tapusin ka." At kasunod nito, ay sumigaw siya, "Katapusan mo na, Leon." Ngunit sa kanyang pagkabigla, ay tumagos sa kanyang dibdib ang kamay ng kanyang kasabwat, at habang hindi pa ito makapaniwala sa nangyari, ay tuluyan na itong bumagsak at nawala ng buhay. Si Leon naman, nang makita ang lahat ng ito, ay ngumiti at sinabi, "Gaya ng inaasahan, ang mga patay ay hindi na magagawang makapagsalita. Kaya, dating kaibigan, tanggalin mo na ang iyong maskara para makilala kita kung sino ka." Sa halip naman na sumagot ang taong ito, ay bigla itong sumugod patungo kay Leon. Ngunit sa sandaling tumama ang kanyang atake, ay madali lamang itong naiwasan ni Leon, at saka inapakan ang kanyang kamay. At bago pa ito makakilos, ay agad itong inatake ni Leon, na nagpalipad sa kanya sa di kalayuan. Kasunod nito, ay nilapitan siya ni Leon at tinanong, "Sino ka?" "Dahil hindi ko matandaan na mayroon akong mga kasamahan na katulad mo. At kung nagkataon na hindi kita kilala, ay hindi na ako magpipigil pa at tatapusin na kita sa isang atake lamang." Pagkasabi naman niya nito, ay nagsimulang masira ang maskara ng taong iyon, at kalaunan ay tumawa ito at sinabi, "Leader, mukhang naging mahina na ang iyong pag-iisip matapos kang makapag-asawa." Agad naman siyang nakilala ni Leon, si Ge Chenglei, at tinanong, "Ano ang ginagawa mo dito? At ano ang ibig mong sabihin? At hindi rin ako ang iyong leader." Ngunit bago pa ito makasagot, ay nagsimulang umilo ang katawan nito.
At pagkatapos, ay naganap ang isang malaking pagsabog sa lugar. Sa sandaling iyon pala, ay nag-self-destruct ang kalaban. Ngunit naiwang walang galos si Leon, dahil agad nitong nagamit ang kanyang aura shield upang protektahan ang kanyang sarili. Samantala, napatanong si Leon sa kanyang sarili, kinokontrol ba ang taong iyon ng ibang tao? At ano ang ibig niyang sabihin sa pagiging mabagal kung mag-isip? Habang iniisip niya ito, ay napansin niya ang isang bagay, at matapos kunin ito, ay sinabi niya, isa itong Silver Needle. At kung isa ito sa mga ability na makapag-control ng ibang tao, ay nakakasigurado ako na siya na nga ang may kagagawa nito. Ngunit masyadong madali ang mga bagay na ito para sa akin, meron ba akong hindi napansin? Ang pagpasok ng prinsipe sa Kapitolyo. Pagkontrol sa mga tao bilang puppets. Matapos naman niyang maisip ang lahat ng ito, ay napagtanto niya na ang target ng mga ito ay hindi siya, at sa halip ay ang kanyang asawa, at ang ikatlong prinsipe ay parte lamang ng kanilang plano para ma-distract siya at mailayo sa palasyo. Dahil ang tunay nilang target sa mga oras na ito ay si Isabel. Sa sandaling ito, ay nagsimulang kumilos ang puppet at sinimulang atakihin si Isabel. Ngunit bago siya tuluyang makalapit, ay napansin siya ni Isabel. At kasabay nito, ay dumating din si Shen para protektahan siya. Matapos namang maputol ang isa sa kanyang kamay, ay agad itong umatras. Kaya sinabi ni Shen, nahuli ako ng pagdating para protektahan ka, aking kamahalan, kaya nararapat lamang na parusahan mo ako. Ngunit hindi naman siya sinisi ni Isabel, at sa halip ay tinanong siya, anong klaseng nilalang ang bagay na iyon. Sinabi naman ni Shen, ito marahil ay isang curse beast na ginawa ng shaman ng Nanman, dahil noong nakaraan, ay nakakita rin ako ng ganitong mga nilalang sa ating mga borders. Habang nasa gitna naman ng kanilang pag-uusap, ay nagsimulang mabilis na umikot ang puppet sa kasumugod patungo kay Shen at sa Empress. Ngunit sa pagkakita naman ito, ay agad na kumilos si Shen at sinabi, ang isang walang kwentang nilalang na katulad mo ay makikita kung gaano kalakas ang isang tao na nasa martial peak level. Pagkasabi nga niya nito, ay nagpakawalan ng napakalakas na aura si Shen at agad itong pinakawalan patungo sa palusab na kalaban. Kasunod nito, ay naganap ang isang malaking pagsabog sa lugar. Matapos naman ang pangyayaring iyon, ay makikita ang isang malaking butas sa gusali habang sina Shen at ang Empress naman ay matamang pinagmamasdan ang puppet. At nang mapansin na hindi na ito kumikilos, ay tinanong ni Isabel, paano nito nagawang mapasok ang palasyo? Ganoon ba talaga kalakas ang mga shaman? Ipinaliwanag naman ni Shen, ang mga curse beast na katulad nito ay hindi nagtataglay ng true ki o naglalabas ng killing intent kapag umaatake. At dagdag pa, ang mga shaman ay kayang kontrolin ang mga puppet na ito mula sa libo-libong milya, kaya hindi madaling ma-detect ang mga ganitong klaseng puppet. Kasabay nito, ay naisip din ni Shen, na ibang usapan iyon pagdating sa kanya, dahil ang mga ganitong klaseng puppet ay hindi makakalampas sa kanyang level. Ngunit habang nasa gitna pa ng kanilang pag-uusap, ay nagsimulang gumalaw ang puppet at tumubo mula dito ang mga patusok na bagay. Dahil dito, ay agad na nagulat ang dalawa. At sinabi pa nga ni Shen, masama ito. Kaya bago pa man lumipad ang mga matutulis na bagay, ay agad na hinarangan ni Shen si Isabel upang hindi ito tamaan. At dahil nga dito, ay sa kanya tumama ang lahat ng mga ito. Habang sumusuka pa ng dugo, ay sinabi niya, Your Highness, hindi mo kailangang mag-alala, dahil paprotektahan kita hanggang kamatayan. Kasabay nito, ay naisip niya, may lason pala ang mga bagay na iyon. Ngunit hanggat magagamit ko ang aking true ki para mapigilan ito, ay hindi na ito makakakalat pa sa aking katawan. Habang iniisip pa niya ito, ay muling nagsimulang kumilos ang puppet at tila mayroong papakawalan sa kanyang bibig. Ngunit bago pa nito tuluyang mapakawalan ang bagay na iyon, ay dumating si Leon at agad na winasak ang puppet. Sa kabila naman ng pagkasira ng puppet na ito, ay nagawa pa ring pakawalan ng puppet ang palaso. Ngunit sa kabutihang palad, ay tanging buhok lamang ni Isabel ang tinamaan nito. Pagkatapos ay lumipad na ito palabas ng palasyo.
Nakahinga naman ng maluwag si Shen nang makitang ligtas na si Isabel, habang si Leon naman ay sinabi, "Ang lakas ng loob mo na sirain ang buhok ng aking asawa, kaya sisiguraduhin kong kakalbuhin kita kapag pumunta ako sa Nanman." Si Isabel naman ay disappointed na sinabi, "Muntik ka na sanang naging byudo kung nahuli ka pa ng kaunti ng dating." Hindi naman pinansin ni Leon ang kanyang galit, at sa halip ay sinabi, "Inaamin ko na nagkamali ako, at tatanggapin ko ang iyong parusa kapag nakauwi na tayo. At gaya ng inaasahan ko sa aking asawa, ay kalmado ka pa rin kahit dumanas ka na ng life and death situation." Sa pagkarinig naman nito, ay ngumiti si Isabel at sinabi, "Dahil iyon sa naniniwala ako na darating ka upang iligtas ako." Kasabay naman nito ay naging seryoso si Leon at naisip, "Masyado akong naging pabaya sa pagkakataong ito." Ngunit kung talagang mahabang panahon nilang pinagplanuhan ito, ay bakit hindi nila ikinonsidera ang lakas ni Shen? Dahil kahit hindi pa ako dumating ngayon, ay sapat ang lakas ni Shen para protektahan si Isabel, maliban na lamang kung mayroon pa akong hindi nalalaman sa kanilang plano. Sa kabilang banda, ay bigla namang natamba at nawala ng malay si Shen dahil nagsimulang lumala ang mga tama nito. Kaya dahil dito, ay inutusan ni Isabel si Leon, tumawag kaagad ng doktor. Hindi naman kaagad kumilos si Leon at sinabi, "Kakaiba ito." Dahil sa pagkakaalam ko sa taglay na kakayahan ni Shen, ay hindi dapat maging ganito kalala ang kanyang kalagayan. Si Shen naman, na naghihingalo na, ay naisip, "Masyado akong naging pabaya, dahil habang pinapanood ko ang bastardong ito na nakikipaglandian sa aming empress, ay nagsimulang kumulo ang dugo ko at hindi ko na napigilan na kumalat ang lason sa aking katawan." Samantala, sa isang malayong kagubatan, ay makikitang lumilipad pa rin ang palaso na tumama kanina sa buhok ni Isabel. At pagkalipas pa ng ilang sandali, ay lumipad ito patungo sa shaman at tumama sa puno. Sa pagkakita naman nito, ay agad niya itong kinuha ang buhok na nakaipit dito, saka sinabing, "Tapos na ang misyon ko dito. Oras na para bumalik ako sa Nanman." Ang target pala nila ay ang buhok ni Isabel upang gamitin sa kanyang pangkukulam. Samantala, sa palasyo, ay sinimulang ikwento ni Leon ang mga nangyari kay Isabel habang sila ay kumakain. At binanggit rin niya dito na ang kanyang kapatid na prinsipe ay patay na. Wala namang emosyon na sinabi ni Isabel, kung patay na siya, ay hindi na niya siya kapatid. At mas mabuti na nga rin iyon, para mas mapabuti nila ang bloodline ng kanilang pamilya. Si Leon naman, matapos marinig ito, ay naisip, "Gaya ng inaasahan ko sa babaeng kumuha ng maraming buhay ng aking semilya." Kasunod nito ay sinabi rin niya, "Nalaman ko rin na ang taong tumutulong sa mga miyembro ng nakaraang dinastiya ay ang aking dating kasamahan na si Shoyan. Nakikilala mo ba ito?" Kinumpirma naman ito ni Isabel at sinabi, "Sa aking pagkakaalam, ang taong ito ay isang medical prodigy. At marami siyang iniligtas na mga rebelde na malapit ng mamatay noong panahon ng digmaan, kaya minamahal siya ng marami. Ngunit bakit kaya niya ginagawa ang mga bagay na ito ngayon?" Agad namang sumagot si Leon, "Hindi ko rin alam. At hindi rin ako naniwala noong una, maliban na lamang kung dahil sa digmaan ay nagbago na rin ang kanyang pananaw sa buhay." Pagkasabi naman niya nito ay malungkot na humingi ng tawad si Isabel. "Pasensya ka na, dahil sa akin ay naging napaka-busy mo nitong mga nakaraang araw, at ang pagkakadiscover mo pa ng tungkol sa iyong dating kaibigan ay marahil ay nagdulot sa iyo ng kalungkutan." Iba naman sa kanyang inaasahan, ay ngumiti si Leon at sinabi, "Maliit na isyo lamang ang mga yon. Dahil hanggat nagagawa kitang matulungan, ay palagi akong magiging masaya na gawin yun." Sinabi naman ni Isabel, "Noong una tayong mag-asawa, ang tanging hiling ko lamang ay mamuhay ng mapayapa, at hindi gaya ng nangyayari ngayon kung saan nalalagay ang buhay mo sa panganib." Sumang-ayon naman dito si Leon. "Ganon din ang aking gusto, kaya nga itinago ko sa iyo ang aking totoong pagkatao. Ngunit ang kaguluhan ay laging hinahanap tayo, kaya sa ganitong mga pagkakataon, ay kailangan mo lamang sumandal at magtiwala sa akin." Ngumiti naman si Isabel sa pagkarinig nito at sinabi, na kapag nahirapan na siya, ay pwede rin siyang humingi ng tulong sa kanya.
Habang kinikilig naman ang dalawang ito sa kanilang pagpapalitan ng matatamis na salita, ay bigla na namang sumingit si Shen at nagsimulang umubo. Sa pagkarinig naman nito, ay gulat na tinanong ni Isabel, "Nandito ka pa rin pala? Ang dugo sa iyong bibig ay hindi pa rin nawawala, nagpapakita lamang na hindi pa tuluyang nawawala ang lason sa iyong katawan." Sa loob-loob naman ni Shen ay napamura siya at sinabi, "Itong bastardong rebelde na ito ang dahilan kung bakit ang lason sa aking katawan ay muling inatake ang aking puso dahil sa kanyang pakikipaglandian sa aming Empress." Kasunod nito, ay lumapit sa kanya ang isa sa mga tagapagsilbi at ibinigay ang isang kahon. Sinabi ng Empress na bilang pasasalamat, ay tanggapin niya ang 1,000-year-old na ginseng na ito para sa kanyang pagliligtas sa kanyang buhay. Tuwang-tuwa namang tinanggap ni Shen ang ginseng sa kasinabing, "Your Majesty, habang buhay akong magiging loyal sa inyo." Ngunit sa pagkakita naman ng bagay na yun, ay sinabi naman ni Leon, ang tawag pala dyan ay 1,000-year-old ginseng. Noong nakaraan, ay isang beses kada isang linggo ako kumakain ng ganyan, at inakala ko na yun ay karot lamang. Naiinis namang naisip ni Shen na, walang magsasabi sa kanya na siya ay pepe kung hindi siya magsasalita at sisirain ang kanyang mood. Kalaunan ay hindi na rin niya ito pinansin at nagsimulang mag-ulat. "Base sa inyong nakaraang utos, ay nagpadala ako ng mga tao para sundan ang mga tao ng ikatlong prinsipe na nakatakas. At natagpuan ko na mayroon silang sikretong meeting point sa eastern part ng lungsod. Ngunit nang dumating ako doon, ay wala na silang buhay." Sa pagkarinig naman nito, ay napaisip si Leon sa kasinabi, kung ganon, ay marahil patungo na ng Nanman ang mga yon. Nagmungkahi naman si Shen, "Magsasama na ako ng mga tao para habulin sila at mahuli ngayon din mismo." Hindi naman sumang-ayon sa kanya si Leon at sinabi pa nga, marahil ang mga taong yun ay malalakas, dahil madali lamang nilang natapos ang mga tao ng Six Doors. Kaya sa palagay ko, ay hindi nyo rin sila maaabutan, dahil hindi sapat ang inyong bilis. At sa mga sandaling ito, ay marahil ay nasa borders na sila ng Dagon. Kaya ako na lamang ang pupunta doon. Sarkastiko namang sinabi ni Shen, oo na, ikaw na ang mabilis sa lahat ng bagay." Sa pagkarinig naman nito, ay naiinis na tinanong ni Leon, "Bakit tila ata mayroon kang ibang ibig sabihin sa mga sinasabi mong yan?" Kasunod nito ay nag-aalalang tinanong ni Isabel, "Talaga bang pupunta ka sa mga yon?" Ngumiti naman si Leon at sinabi, "Mag-relax ka lamang, mahal kong asawa. At ipagkatiwala mo na lamang ito sa akin. At isa pa, hindi ko lang ito ginagawa para sa iyo, dahil gusto ko ring malaman kung ano talaga ang binabalak ng dati kong kaibigan. At nakakasigurado ako na kapag ako ang pumunta, ay makakagawa ako ng detalyadong report may kinalaman dito." Wala naman ang nagawa si Isabel, kaya sinabi na lamang niya, "Ikaw na ang bahala. Ngunit magdala ka rin ng mga gamot kung sakaling malagay ka sa alanganin o masugatan." Kasunod nito, ay pinag-utos niya sa isa sa kanyang tagapaglingkod, "Magdala kayo dito ng 3 servings ng 9-turn soul rejuvenating pill at life-saving pill." Natatulala naman si Shen matapos marinig ang lahat ng ito, at naisip, "Your Majesty, sobra-sobra naman na ata ang mga yun para sa bastardong rebelding yan, at sa paggawa nito ay baka maubos muna ang laman ng ating national treasury." Samantala, sa isang kagubatan ay makikitang naglalakbay ang 3 lalaki. At kasunod nito ay bigla silang huminto at sinabi, "Huminto na muna tayo dito." Nangatwiran naman ang kanyang kasama, "Hindi ba maaabutan nila tayo dito kung hihinto tayo ngayon?" Sinagot naman siya ng kanilang leader at sinabi, "Mga idiots! Naabutan na nila tayo." Sa pagkarinig nito ay gulat na tinanong ng dalawa, kung ganun ba, kabilas ang humahabol sa kanila. At kasunod nga nito ay lumitaw sa kanilang harapan si Leon. Wala namang emosyon na pinuri siya ng leader ng grupo at sinabi, "Sa taglay mong godly speed, ay marahil ikaw ang leader ng mga rebelde, na si Leon." Naiinis naman si Leon sa paraan ng pagsasabi niyang ito at naisip pa nga, nakakainis na hindi man lamang ito nagulat sa aking presensya, kaya pala ganon ay dahil may itinatago itong sikretong sandata.
Dahil kasunod nito ay ngumiti ito at sinabi, kahit gaano ka pa kabilis, ay hindi mo naman malalampasan ang bilis ng aming mga baril. Si Leon naman, matapos marinig ito, ay may pagdududang napamura. Ano raw, baril? Pinagtitripan ba ako ng mga to? Ngunit iba sa kanyang inaasahan, ay naglabas nga ng baril ang mga ito at agad siyang pinaputukan, kaya dahil dito ay agad din naman siyang tumalon upang iwasan ito. Kaya napamura siya. Ano ba talaga ang nangyayari? Muli ba akong bumalik sa aking dating mundo? Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.